Revit tayo ngayon so we can actually extract the information kasi hindi lang kasi siya model, may mga information siya like for example here we'd like to know yung volume based on a certain type. So ganyan tapos volume na information pwedeng i-extract. Okay? So yan. So those are the volumes ng mga concrete. Hindi ko nakita yung sa electrical. Meron akong electrical. Now, pwede rin kunin niya yung total. Hindi ko na gawa yung total. So ngayon, we can get the total. Mabagal yung nakuha ko. Hindi ko napabilis yung speed. So, wala pa rin yung total. Yan, grand total. Yan. So, mapapansin mo, it's 773.91. Yun yung kanyang nakuha. Now, pagka yan ay kinumpare mo sa Excel, these are the Excel. Ito naman yung Excel ang kukunin natin, no? So we can also get the data from the Excel, the information also. Ano yung mga dimensions, ano yung volume. So these are informations of the model geometry. So pagka-Revit, naka-standard na yan yung database niya eh. So yung lahat ng information is there. Makukuha mo. O ito siya. So these are all the information. So pwede mong kunin pati yung iba. Ganon din yung gagawin. Kunin din yung iba na information. Yan. At iba pa. So they can have that. Yung lahat ng information na nasa sa Revit model, pwede makuha yung lahat ng information. Okay? Yan. Okay. So we can also compare that. Pwede natin i-compare yung nasa Excel at saka nasa Revit. Okay, so this is one example. Kunin natin yung volume para lang natin makuha kung gaano ka-accurate ito. So we have the volume. That's 773.909. Okay? If we compare that doon sa sa Revit, we have the Revit. Nandyan yung Revit eh. Ayan. So, that's also mapapansin natin na halos accurate siya.
Yan. Okay? Ayan siya, 773.91, yung isa 773.909. So this is Revit, yung 773.91, Excel yung 773.909.206. We can also compare that with this is the program that I have done in 2017 and modified that in 2020 during the pandemic. Now, this is how it works. Naka-add in siya sa Revit. Ganun siya. And then, it can extract directly all the information. So, nandyan na lahat ng information. And then, those are the raw data. Yan yung raw data, naka-format na siya. And then you can have the BOQ. So kung BOQ yung kukunin mo, these are the raw data. Parehas din yan eh. Parehas yung nandoon sa Revit saka nandyan sa program na ginawa ko. Now you can have the bill of quantities. Automatic din siyang ginagawa. So like this. So compare mo yan doon sa Revit, extracted, yung kanina, and then sa Excel. So, 773.87, this is 773.91, 773.909. So, mas accurate yung Excel. Pero ito kasi naka-round off na siya eh, bawat isang bill of quantities. So nakuha na rin niya kung ano yung total niya for in terms of peso. No, ito naman yung bill of materials. So sa bill of materials, ganito siya, bill of materials, makukuha niya yung details ng bill of materials. Okay. Yan. Kuha na kaagad niya. Saglit lang yan. If you will do it manually, it will take you days. Pero dito, just in a click, kuha niya na. Okay. Now, pwede mo ring kopyahin ito papunta sa Word. Ikakopy lang yan eh. Ayan. So, kayang magbigay siya ng detailed quantities per item. Kaya niyang kunin. So, kung electrical yon, we can have it wrapping in works, wiring works, madali siya. Hindi ko lang nakita, inaanap ko yung aking sample ng electrical. Meron akong electrical niyan. Okay. Now, ayan. So, hanggang dyan yung magagawa. Nakadetalye siya per item, per columns, per beam, per slab, or kung sa electrical yon per rough-in works, per wiring works, per lighting fixtures, and so on. Kaya niyang makuha yung estimate.
Ganon yung power ng beam. Okay? So, I'll stop sharing first and then let's have baka may mga question kayo tungkol sa gamit ng beam. Okay? Yun Sino lang, tanong? sir. Yep. Itong beam, kung electrical, katumbas ba ito ng, maging katumbas ito ng 8-tap ba yun? Hindi. Yung ETAP kasi, design analysis. Ah, Ina-analyze mo yung short circuit. Meron din akong program noon, sarili kong program kasi I have my master's degree in computer engineering and also in I see. information system. So I know how to program. I have that program also, yung short circuit analysis, simplified short circuit analysis. Meron ako niyan. Ito ay for estimating na computation. So civil siya pero meron din akong ginawa niyan na Pang pang electrical. electrical. Yung electrical niya it started with roughing in works, that is yung piping by linear meter by sizes, and then we have the wiring device installation. So kaya niya ma-estimate per box location kung 3 gang siya, 2 gang, 1 gang. And then yung kanyang wiring works, pwede rin ma-estimate by circuit. And then we have lighting fixtures. Ma-identify na kaagad yan kung gaano karaming lighting fixtures. And then we have the panel boards, yung equipment natin. Kaya niya ma-estimate. So yung matagal nating ginagawang estimate, saglit lang sa kanya. Just a click of, tapos mas accurate pa siya. Pero kailangan mong beam ang gagawin. Hindi pwedeng CAD kasi yung CAD does not have information. Ang kaibahan ng beam sa CAD, yung CAD, geometry lang siya. Wala siyang naka-input na information, wala naka-built-in. Yung beam, meron siyang naka-built-in na information per item. Kaya naka-database yun, pwede mong export, pwede mong i-export sa Excel, pwedeng i-export sa database, pwede ring i-format doon sa Revit and then have it PDF. So ganun siya ka-powerful. Ayun yun, hindi siya etap. Hindi siya short circuit analysis. Okay, any other question? Si Emmanuel uli. Sir, ako ulit, sir. Sir, very important pala to. Mas makatutulong to para sa change order. Para do sa deductive and additive do sa BIM 5. Agree. Pag So, dinilit mo kasi yung lighting fixture, dinilit mo, mawala na sa database. So pag in-extract mo, yung updated database mo is based on real kung ano yung naka-model. Ganun siya. what I mean, sir, halimbawa sa structural or civil works, doon sa minsan kasi 'di ba pagka change order ng GenCon o any other contractor, madali ka nang ma-verify yung additive tsaka deductive niya, 'di ba? Yes, oo. Very very useful to. Tama ka. Madali yung additive deductive. Hindi na yung magkukuwenta at magsusukat-sukat pa kayo. Hindi na kasi you can get the volume. Okay, sir. Thank you. Yun lang, sir. Oo, ganun siya ka-powerful. Pwede din, sir, pwede din pala yung halimbawa,
nagbago ang design ng electrical layout. Din mo, kung saan magdagdag ka ng materials o kaya magbawas. Magre-route ka, mahaba Oo. yung yung line mo. Mako-compute din niya yun. Doon sa beam na yun. Mm. Maganda. Paano kaya, although it's late for me, pero paano kaya matuto yan? Ay, pwede naman mag-aral muna ng basic beam. MEP, Mechanical Electrical Plumbing. MEP Revit, meron noon. Saan makakuha yun? Pwede rin sa amin. Paano naman? Hindi ko kabisado ngayon kasi tingnan ko yung plano ng aking mga tao kung ano yung plano nila. Pero definitely if you know about BIM, sabihin mo bakit ngayon ka lang, ika nga, bakit ngayon mo lang natutunan? Pag natutunan mo, hindi mo nabibitawan. Hindi, parang nagkaroon ako ng parang bang interest dahil natagal ko na puro manual yung ginagawa ko nung araw eh. Oo, ako rin. Nagmamano-mano ako noon eh. Puro manual. Tapos pag may kumausap sa'yo, makakalimutan mo na yung bilang mo. Di ba, sa plano, bibilang ka. Ganun. Tapos biglang tinawag ka, nakuha yung attention mo. Ano nga pala yung binibilang? Uulit ka na naman. Mabuti kung may kodigo. Oo, so mahirap. Kaya ginagawa ko para hindi ko makalimutan, gumagawa ko parang sa boto. Pagkabilang ko, iguguhit ako. So, para malaman ko kung ilan na sa lighting fixtures. Tapos yung ano naman, plus lang siya eh. Yung length ng wire magmula rito hanggang ganito, plus, ganito. Tayo, kailangan vivid imagination tayo dahil yung layout natin, wala naman malinaw na routing. Location lang ng ilaw, so location ng switch. So kung saan dadaan yun, wala rin. So, ikaw na yung gagawa ng pamamaraan nun, i-add mo yung pababa, papunta sa switch. Tapos yung mga allowances. Kaya mahirap kaya mag-estimate ng electrical. Kailangan vivid yung imagination niya. Tapos yung mga piping works Sir, kung mo, magamit ng beam, babawas-bawasan yung, mas lalong klaro ang presentation nun. klaro. Kasi siya na Higit pa sa magko-compute ng vivid length eh. imagination of the mind. Klaro yun kasi lahat ng yung routing mo may length yun eh. Ang style kasi ng BIM, object-oriented yun. So, i-click mo siya kung 5, tapos lalagyan mo siya ng specification, anong size, anong klaseng pipe, ganun tipo. Tapos, siya yung automatic na magkakaroon ng yung elbow niya, kung long elbow, short elbow. Halimbawa sa atin, ang long elbow natin, 7 times the diameter, short elbow natin, 5 times the diameter. Automatic yun. Tapos yung spacing niya in between ng palitada, yung wall, nakalagay din. So, automatic niyang ginagawa yun eh. Kaya maganda pagka naka-beam. Tapos alam mo pa yung sizes, halimbawa 15 mm, 20 mm. Pwede mong specify kung PVC siya, kung IMC. So magiging klaro. Pagdating mo sa estimating, hindi ka mahirapan kasi malinaw yun.
Magbibim na ba kayo? Maalala ko tuloy yung interview sa akin na, sino ba yun? Sa government eh. Bakit pa ako nag-apply ng mga leveling up? I was already 74 at the time. Kung hayaan mo lang, sir, I can still make use of that later on. Ilang taong ka na ba ngayon? Running to 79 na, sir. 79. Oh, active pa rin yung yung isip ha, BPX ha. Hindi lang Yung, isip pati katawan. Kaya lang, kailangan palaging gumagalaw. Yung ating mga participants pala rito ay mga kasing edad ko. Hindi, mayroon namang mga bata din dyan. Talagang mga kasing edad mo, ha? Depende. So, Hmm. ano pa bang Sir Flor? May tanong pa ba? Yeah. O sige, anong tanong? May tanong pa dyan? Pero interesado talaga ako, sir. Oh, paano ba kita i-text mo na lang ako, i-endorse kita sa aking tao. Ayaw, namalo mo, baka hindi lang ako yeah, si Ma'am Che ang contact ko dyan. Ganun ba? Oo. Oh. O sige, BPX, meron pa ba tayong mga tanong? Sige, Dan, magpan ka na ng certificate ni Sir Flor. Kasi mga kaedad na lang daw yan. Nalayuan. Kami, hindi ka naman namin pababayaan. Kahit hindi mo kami kaedad, di ba? Tingnan mo, ang pangalan mo na tuloy, nasa kaliwa na kasi sa haba-haba ng nasa kwan mo. O, hindi daw, sabi ni Jemel, hindi din siya kaedad. Yan, o. Na may attendance link ka na, Dan? Okay. Northern Laguna, Sir Flor, you know that we are the first chapter Hall of Famer. And the first Wow. chapter, yes, who received Platinum Award. Always first si Northern Laguna. That's why this Thursday Delight has been here for 3 years, more than 3 years. We started last 2020 giving out free webinars to all our members all over not the Philippines, all over the world. Talagang iba-iba. May New Zealand, may Canada, may Australia. Ngayon, kumokonti na lang. Kasi syempre, after the pandemic, they have to go back to work. Okay? So, this is the service of IIE in Northern Laguna to our members because it is given free of charge. Okay, so Northern Laguna awards the certificate of appreciation, of course, to you, Sir Flor, for sharing your technical expertise and profound knowledge as the resource speaker in our Thursday Delight, entitled BIM and Construction Informatics, given this 5th day of October 2023, signed Anthony Atienza, our VP Tech, Rodelito Manalo, our president, and of course, yours truly as one of the proponents of this Thursday Delight. Again, thank you, Sir Flor, for accommodating our Thursday Delight request to be our speaker. Thank you very much for your invitation. Huwag ka lang magsasawa, sabihin mo lang sa akin. Similar digitization. Ano tama ba? Digitization. Siguro yung mga kasunod, ano pa ba? You can still invite me. Okay lang naman kahit na mabilisan. Ano? Oo nga. Sabi nga nila, sir, dito hindi ka naman daw nila kaedad pero nag-stay sila. Diba? So, sige. Thank you very much for this invitation. There's a attendance link natin so that you could receive your certificates. Okay. Yes, Okay. sa self-directed learning po ang ating
certificates. Okay? Ipunin nyo lang po. Tapos, isubmit ninyo. No? So again, Okay. thank you very much. Stay Thank safe. you. Thank you. Everyone. Muchos gracias, Sir Jose, one of our loyalists. Okay, Sir Domi, one of the loyalists. Yeah. Sa IA namin isabit yun o sa portal? Yung mga certificate. po, sa nasa email, sinesend namin sa email kapag nag-register kayo dyan sa link. Oo. Hindi, pag halimbawa, na magre-renew kasi next year na. Sa self-directed sa PRC po, ina-apply yung self-directed learning center. Sa portal na rin nila? Opo. I-apply mo yun eh. Iipon. Sige, sir. Thank you. See you. Please support our annual national convention. Huwag niyong kalilimutan. Thank you, everyone. Bye-bye, Sir Flor. See you Okay, tomorrow. bye-bye. Bye-bye.